Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halina dumulog sa banalhapag ng ating Panginoon at patuloy nating idulog sa kanyang habag at awa ang kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga minamahal na yumao na inaalaala sa misang ito. Hatupan tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin yung dagdagan at gawin mong mahalin namin na yung mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng iyong pakipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may makapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang na mamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamakatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagsundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo,
bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid, ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayoy natatanikalaan, kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang puon na aking sanggalang, sa pakikibaka ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ng ilang pariseo, sinabi nila kay Jesus, umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes. At sumagot siya, sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din ay sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat ako magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at ibinabato ang mga sinugo sa iyo. Makailan ko sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan gaya ng paglukop ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Mga kapatid, meron ba kayong napansin very unusual sa ating ebanghelyo ngayon?
Meron ho ba kayo napansing very unusual sa mabuting balita sa araw na ito? Kung napakinggan natin ito ng maayos at maigi, sasagutin ko na lamang po. Yung very unusual dito ay yung unang bahagi ng ating ebanghelyo, kung saan si Jesus kasama ang kanyang mga apostol ay naglalakbay na patungo sa Jerusalem. Ngayon, ang very unusual dito ay ito. May ilang Pariseong lumapit sa ating Panginoon. At anong sinabi ng mga Pariseo sa ating Panginoon? Umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes. Umalis ka rito sapagkat nais kang ipapatay ni Herodes. Bakit unusual yung part na ito ng ating gospel sa araw na ito? Sa simpleng kadahilan kung babalikan natin ilang bahagi ng banal na kasulatan sa mga ebanghelista, makikita natin na ang mga Pariseo ay madalas nakakabangga ng Panginoon. Ang mga Pariseo nagbabalak na hulihin parati ang Panginoon sa kanyang mga kinikilos, maging sa kanyang mga pananalita. Pero ngayon, pinaalis sila si Jesus dahil, kumbaga para sila sabi ng mga Pariseo sa ating Panginoon, huwag ka nang pumunta dito dahil ipapapatay ka ni Herodes. Ang tanong kagad natin dito ay, sincere kaya ang mga Pariseo sa kanilang sinasabi? Concerned kaya sila sa kaligtasan ng ating Panginoon kung kaya't ito ay kanilang ginawa? Concerned kaya talaga sila? Sincere kaya sila sa kanilang mga pananalita? Pero malinaw kay Jesus ang kanyang misyon. At ito'y pumunta sa Jerusalem at doon ay iyalay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Sincere man o hindi, out of concern man o hindi, ang mga pananalita, ang intensyon, ang motibo ng mga Pariseo para sa ating Panginoon, malinaw na hindi mapipigil ang Panginoon sa kanyang pagpunta sa Jerusalem, sa kanyang pag-aalay ng kanyang sariling buhay para sa bawat isa sa atin. Ngayon, anong pinapaalala nito sa atin? Sa ating buhay, may mga tao na lalapit sa atin. May sasabihin. Pero ang tanong, concerned ba talaga sila sa atin? Sincere ba talaga sila sa atin? O maaring niloloko lamang nila tayo? Sincere ba talaga sila sa pananalita sa atin? Concerned ba talaga sila sa bawat isa sa atin? Ngayon, si Jesus ay papunta na sa Jerusalem at alam niya kung ano naghihintay para sa kanya. Hindi siya mapipigil. Alam niya kung anong dapat niyang gawin. Alam niya kung ano yung nararapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito parang pagharap ni Jesus sa pinaka-greatest battle ng ating Panginoon. Pagkipaglaban ng Panginoon laban sa kasamaan, kasalanan, sa mga gumagapos sa tao upang tayo ay kanyang palayain. Kaya mga kapatid, lahat din tayo involved sa iba't ibang uri ng digmaan, pagkipagtunggali, pagkipaglaban, laban sa kasamaan, laban sa demonyo. At alam ng Panginoon na kung sa ganang sarili natin, hindi natin ito kakayanin. Kaya nga po sa ating unang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, ay pinalalahanan ni San Pablo ang bawat isa sa atin na tayo pinagkalooban ng Diyos
sabihin natin ng mga sandata, ng armor, para harapin ang anumang digmaan, anumang pagkipagtunggalin natin laban sa kasamaan, laban sa kasalanan. At dito, inisa-isa niya ito, na para bagang, kumbaga tayo, halimbawa, ikaw ay magbibisikleta, magmomotor, meron kayo sinusuot na iba't ibang mga safety gear. Para sa gayon ay, ma-aksidente ka man, ay hindi ka magdamo ng malaking pinsala. Inisa-isa niya ito. Ang sabi ni San Pablo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Gawin ninyong bigkis, gawin nating bigkis ang katotohanan. Kung tayo mabubuhay sa katotohanan, wala tayong dapat itakot. Hindi tayo dapat maniwala agad-agad sa kasinungalingan at hindi rin tayo malululong saan? Sa pagsisinungaling. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ng baluti ang pagkamatuwid. Yung righteousness. Kumbaga ito parang breastplate natin. Kapag nandun yung pagiging matuwid, alam natin kung ano yung tama sa mali, kung ano yung mabuti sa masama. Isuot ninyo ang panyapak sa pagiging handa sa pangaral ng mabuting balita ng pagkipagkasundo sa Diyos. Maski sa panyapak natin sa ating mga paa, handa tayo na ipangaral, isabuhay ang mabuting balita na pinahayag sa atin ng ating Panginoon. Taglay ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Ito yung parang, ano ba yung kalasag? Yung basta yun nandito sa, yung panangga na ginagamit ng mga warriors. Yung pananampalataya natin sa Diyos. Dahil alam natin na ang pananampalataya, faith would always cast away fear and hopelessness sa ating buhay. Dahil alam natin meron tayong pinangahawakan na pananampalataya sa Diyos at ang pananampalatayang ito ang magbibigay sa atin ng lakas, ng kapanatagan ng kalooban upang harapin ang namang hilahil sa ating buhay. Isuotin yung helmet ng kaligtasan. At yung helmet ng kaligtasan, yung pag-asa natin ng Diyos ay patuloy na nangangalaga. Ang Diyos ay patuloy tayong inaakay at pinalalakas sa ating buhay. At yung panghuli, kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu Santo, espada. At ano yun? Yung salita ng Diyos. Ito yung panlaban natin sa maling impormasyon, sa maling uri ng pananalita na maaaring mamutawi sa atin at maging instrumento tayo ng demonyo upang linlangin ang ating kapwa-tao. Sa huli, ang dinagdag dito ni San Pablo, ang pananalangin. Pananalangin sa Diyos. Katulad ng Panginoon, lakasan natin ating loob, maging buo ang ating loob. Ito natin ating mga sarili. Kung si Jesus sa kanyang Ama sa misyon, tayo rin ito natin ating mga sarili sa ating Panginoon. Kasi sa pagtutuon natin ng ating sarili sa ating Panginoon, pinapaalala sa atin na yon ng Panginoon na sa ating pagkipaglaban sa kasamaan, sa pagkipagtunggalin natin sa demonyo, sa pagtahak natin sa landas ng kabanalan. Pinagkalobing tayo ng Panginoon ng sapat na biyaya upang harapin ang mga ito at gayoy maging tapat sa ating Panginoon. Hindi tulad ng Jerusalem na maraming pagkakataong pinalampas
upang maranasan nila ang pagliligtas, ang pangangalaga at pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid, naway maging matatag tayo at gamitin natin yung mga sandatang ito upang tahakin natin ang kabutihan at mabuhay tayo sa tama at mabuti at gayon din bilang mga kawal, sundalo ng ating Panginoon. Makita natin, mapagtatagumpayan natin ang lahat dahil kasama natin ang Diyos at tayo'y pinagkakalooban niya ng sapat na grasya. Amen. Mulat sa ating misyon na maging propeta ng mahabaging pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Ama na gawin tayong tapat at matapang sa pagsasagawa ng ating mga tungkulin. Ating itutugon, makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway maging tapat sa kanyang pagiging propeta na itinuro sa mga tao sa ating panahon ang mga tamang bagay na pinapahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga naghahangad at nagpapagal para sa isang magandang bukas, naway hindi paghinaan ng loob o maghihinanakit dahil sa mga pagtuligsa at paglaban sa kanila. Bagkus, palakasin sila ng pag-ibig para patuloy na sumulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. At tinawang tanggapin ng bukas sa loob ang salita ng Diyos. Gaano man ito kahirap o magbibigay lamang ng agam-agam para sa atin, manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway hindi mapagod sa kanilang pagbibigay kalinga, na mayroong personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Yaong mga yumao, naway gawing malinis ng mapagpapagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Panginoong Diyos, na buhay si Jesus tulad ng Kanya ipinangaral, ibigay mo sa amin ang banal na Espiritu upang maksunod kami sa Kanya nang walang pag-atubili patungo sa Kanyang kaharian, kung saan siya ay Panginoon magpakailanman. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming nihahain sa iyong kadakilaan
upang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadaranghal sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinila sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay na anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang wala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Manaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming hintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, maging lubos sawa ang aming pakikinabang sa tanggap namin sa pagiging mong banal, upang aming ginaganap ng lantaran na siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayo at maging matatag sa lahat ng mga pagsubok na marating sa ating kaisa ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.